Ilang pangalan ng senador ang kasama sa mga inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na makasuhan dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa flood control project scandal. Base sa Chairman's Progress Report ni Senator Panfiliping Lacson kahapon sa plenaryo, ipinresenta niya ang mga posibleng criminal cases na maaaring isampa laban sa ilang individual na umano'y dawit sa kontrobersyal na mga proyekto kontrabahan ng pamahalaan. Gayunpaman, hindi na inisa-isa o binanggit pa ni Senator Lacson ang pangalan ng mga nasabing individual, ngunit kasama sa lumabas na pangalan sa listahan si Senator Jinggoy Estrada. Agad namang nagpaliwanag ang senador matapos ang sesyon at sinabi na hindi siya nababahala sa rekomendasyong ito ng komite. Nanindigan din ang mambabatas na wala siyang ginawang insertion at iginiit na paninira lamang ang mga ito. I'm not bothered by it. Tsaka naglabas na ng statement ng LBRMO na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez nung nag-hearing sa House. Ako raw ay nag-insert na 355 million. Kasi sinabi naman dito na wala naman talaga insertion. Pero talagang makapanira lang sila. And I hope they won't take it as a gospel truth. Lahat ng mga pinagsasabi nila, ng mga dinadami nilang mga senador, mga congressman, ang mahirap kasi dito, napapaniwala kaagad. Naniniwala kaagad ang taong bayan. Sila dito mga mastermind. Kami, wala kaming partisipasyon, wala kaming influensya sa pag-award o pag-bid ng kontrata. Galing sa DPWH. Wala kaming influensya. Wala kaming tinatawagan. O sino gumagawa ng those projects? Kami? Definitely not. Sila gumagawa. Dagdag ng senador, bukas naman siyang magpatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon kaugnay ng flood control project scandal. Ngunit dapat sana ay imbitahan ang mga personalidad na matagal nang binabanggit ni Senator Rodante Marcoleta upang magkaroon aniya ng patas na investigasyon. Handa rin naman siyang harapin at pakinggan ang anumang pahayag mula kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kung dadalo ang mga ito sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Samantala para naman kay Senator Joel Villanueva na nasama rin sa listahan, handa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at hindi rin naman siya nababahala sa mga aligasyong ibinabato sa kanya. Binigyang diin din ng senador na ang dapat manaig ay ang katotohanan at hindi hearsay o sabi-sabi lamang. Ayon pa kay Senator Villanueva, ang mga opisyal na record ang magpapatunay na wala siyang kasalanan, lalo pa at hanggang ngayon ay wala siyang kinakaharap na formal na reklamo o kaso. Will never be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Until now, we are submitting ourselves doon sa proseso. Mabigat, mahirap. Siguro kayo dito sa Senado, namimiss nyo na din ako dahil ayoko pang magsalita for so long. Ayoko magsalita. But I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag. Samantala hanggang bago magsimula ang sesyon kahapon, inamin ni Senator Lacson na hindi pa rin sapat ang pirmang mayroon ang partial committee report para sana ay ma-sponsor o formal na mailatag ito sa plenaryo. To date, almost 3 months have passed. Only 7, including the President, Chairperson, and the Senate President, have affixed our signatures to this draft. I therefore thank our colleagues, Senator Erwin Tulfo, our Vice Chairman, Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, and the latest, Senator Raffy Tulfo, who have signed the partial report. Dalawa na lang po, 2 or 3 more. At pwede nang i-file sa Bills and Index Division ng Senado ang partial committee report. Bukod dito, nilinaw rin ni Senator Lacson sa kanyang talumpati na ang report na kanyang ipinresenta ay hindi final judgment o hatol. Sa halip ito aniya ay paglalatag lamang ng clear indicia o malinaw na basehan na maaaring makatulong o magamit ng Department of Justice at Office of the Ombudsman upang magsagawa ng formal na investigasyon at case build-up kaugnay nito. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.